Mayor, magandang gabi po sa inyo, Mayor Florence. Good evening, Mayor. Magandang gabi po, Ma'am Doris at Si Alvin po. Sa inyo. Sir Alvin po, yes. At sa lahat po ng nakikinig ng teleradyo po. Magandang gabi po. Una po muna para po tama yung ating pagbigkas. Ano bang tama? Lalo o lalo? Yes, lalo. Lalo po, lalo. Lalo. Opo. Lalo. O, ganun sila magsalita. Po. So, kumusta po ang sitwasyon dyan sa lalo? Sa ngayon po, talagang nakakalungkot po sa mga oras na ito dahil talagang patuloy pa rin po yung pagtaas ng tubig bagamat tumigil na po ang pag-ulan. Awa ng Diyos, tumigil na po pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas ng tubig at marami na pong talagang mga kabahayan at barangays po ang naging apektado po dito po sa nangyayaring pagtaas ng tubig. Can we mention some numbers, Mayor? Yan. Ilan yung na-rescue nyo? Ilan pa yung dapat i-rescue? Ilan yung na-biktima so far? Out of 35 barangays po of the municipality, 21 barangays na po ang apektado po nitong pagtaas ng tubig. At a total of 2,600 families are affected, totaling to around 8,000 individuals po. Ang dami, 8,000 individuals. Ang dami po. So Mayor, paano ho natin hinahandle ngayon yung ganyang kadaming mga residente na apektado nitong pagtaas ng tubig? Since yesterday po, marami na pong mga nailikas po no, sa kanilang mga kabahayan. Ngayon po ay nandun na po sila sa mga evacuation centers namin. Nagpapasalamat po ako no, sa mga teachers na pinapagamit po yung mga schools para magsilbing evacuation center po ng bawat barangay. At kami po ay patuloy na nagpo-provide po ng relief goods dun po sa mga apektado po na itong pagtaas ng tubig kasi meron pa rin pong mga iba po talaga na ayaw iwanan yung kanilang mga tahanan. Pero awan ng Diyos naman po at napapakiusapan naman po no pero talagang hindi po natin din masisisi yung iba na kahit papaano inililikas man yung ibang mga kapamilya nila lalong-lalo na yung mga bata meron pa rin pong mga nag-i-stay talaga dun sa bahay nila para bantayan po yung bahay and kauwi ko lang po actually ngayon at tinignan ko po yung sitwasyon at dahil po sa pagtaas ng tubig, meron na rin po kaming mga kalsada na hindi na rin po passable sa mga light vehicles. Pero malalim yung ano? Ay, sige, partner. Hindi kaya dapat mag-forced evacuation na po kayo, Mayor? Yaman din lamang sabi nyo, patuloy na tumataas ang tubig. Opo, meron po talaga, dun po sa talagang mga critical na area po, talagang pinipilit na po na i-evacuate po yung mga pamilya. Doon naman po sa mga ibang area po na hindi pa umaabot ng tuhod at medyo malayo naman po doon sa Cagayan River ay okay naman po yung iba na pinababayaan na may magbantay doon sa bahay nila kasi meron naman pong mga second floor yung bahay nila po. Okay. Nagulantang lang tayo, partner, kasi sa Marikina, Mayor, may kwento ko lang sa amin dito sa Metro Manila, sa Marikina po, hanggang bubong. Yung pinakamalalim na tubig, ano po. Diyan sa inyo, diyan pala sa Cagayan, sa Katerbang Bayan ang nabaha. Pero sa Lalo po, gaano ka lalim ang tubig? May mga kabahayan na po na umaabot na rin po ng bubong po nila yung lalong-lalo na po yung mga malalapit po sa Cagayan River po. Sila po talaga yung talagang lubos na naapektuhan po nitong pagtaas. At yung mga nasa along Cagayan River, halos lahat po ng barangays na along Cagayan River talagang hanggang bubong na po yung mga tubig po. Okay. Pero nandun pa rin sila, Mayor. Yung karamihan sa kanila, nasa bahay pa rin, kahit yung tubig nasa bubong na? O wala na tao sa bahay? Hindi po. Yun po yung mga nasa evacuation center na po. Nasa evacuation. Okay. Yes, opo. Nandun na po sila sa mga evacuation centers po. Opo. Mayor, paano po yung mga ibang mga residente na mangangailangan po ng responde o ng tulong, ma-evacuate sila? Saan po sila dapat humingi ng tulong? Ngayon po sinasabi niyo okay pa naman na nahahandle niyo.
paano po ang centralized na na lugar para matulungan po? Kasi may mga naghahanapan, may nagsasabi meron akong kamag-anak na trap doon sa bahay niya. Paano po 'yon, Mayor? Opo, meron po kaming tinatawag na Rescue 35 po dito. Ito po yung Municipal Risk Reduction Management Team po namin. And meron po kaming hotline na 24/7 po, no, ang sa mga oras na ito simula po nung nagsimula ang pag-ulan, no, yung bagyong Tonyo pa lang po noon. Talagang 24/7 na po kami kasi naapektuhan po kami dito talaga sa sunod-sunod, hindi lang po dito kay Ulysses, no, dahil meron pong Tonyo doon pa lang po, no. Tapos po yung mga Rescue 35 po namin, pag may tumatawag po at nagpapasaklolo sa kanila, nandyan naman po at nandyan rin po yung mga kasama naming kapulisan at mga BFP po na tumutulong doon sa mga pamilya na talagang pag tumatawag ay pinupuntahan po talaga namin kaagad. Okay. Mayor, sa inyong palagay, how do we solve this kind of problem? Paano masusolusyon? Antayin lang natin na humupa yung tubig baha or we can do something about it? Sa pagtingin, sa nakikita ko po, talagang mahirap pong magkaroon ng solusyon, lalo na po pag hindi mo po talaga kontrolado yung pagdating ng tubig. Yung nga pong sinasabi ko, kahit po sa mga oras na ito, tumigil na yung pag-ulan, pero patuloy pa rin yung pagtaas ng tubig. It's because yung sa pagre-release po ng tubig sa Magat Dam. Dahil tulad po nung nabanggit mo po kanina, talaga pong lahat po ng binibitawan na tubig galing sa Magat Dam, talagang dito po sa amin sa downstream part ng Cagayan, bumabagsak po yung tubig. So talagang nakakalungkot po. Meron man po sigurong magiging solusyon, pero ang nakikita ko po talaga is parang napakahirap po dahil hindi po natin kontrolado po. Kasi every year po, mangyayari po yan. Pag kung wala tayong maisip na solusyon, every year, ganyan po mangyayari sa inyo at palala ng palala ang panahon dahil nagkakaroon ng climate change. Yes. Opo, well, yung isa pong meron pong programa na inimungkahi po ang aming mahal na gobernador po dito sa Cagayan is yung pag-desilt po ng Cagayan River. And siguro po kung magkakaroon po ng desilting or yung dredging po ng Cagayan River at magiging malalim po ang Cagayan River, siguro po magiging posibleng solusyon po iyon dito po sa malawakang pagbaha po dito po sa probinsya ng Cagayan. Pero sa ngayon, wala po. Wala, sa ngayon, ibig sabihin, pa short term, wala. Antayin natin na mag-subside yan. Yes po. Ito naman pong ganitong pagbaha, Sir Alvin, at saka the last time po na namalayan po na merong ganitong kataas na pagbaha na nagsasalubong po yung umaabot po yung tubig sa kalsada was I guess almost 10 years ago na po yung last. Kaya po sobrang nagulat po kami dito dahil talagang hindi po namin ini-expect na tataas po ng ganito. Considering na hindi pa po kami yung direktang tinamaan nung bagyo. Kumbaga, hindi po dito yung direct na landfall nung bagyo, pero yung volume po ng tubig talagang sa amin po ang bagsak dahil po dito sa pagbukas ng Magat Dam po. Okay. Marahil, the national government officials are monitoring us. Lahat ng tao ay nakamonitor sa atin. Ano ang what do you need from us? Meron ba kaming maitutulong? Meron ba maitutulong ang national government sa inyo? O wala talaga? Ang antayin na lang natin, mag-subside yung tubig dyan sa inyo? Sa ngayon po talaga, ang hinihingi ko lamang po namin na tulong ay kung meron pong makakapagbigay po ng mga pagkain, mga gamot para po sa aming mga kababayan dahil napakarami na po at ang pinagdadasal ko lang po ay sana po humupa na talaga itong pagtaas ng tubig, no? At sana lang po sa national government kung makakaisip po tayo ng mga paraan kung paano po natin mapagpaplanuhan ng mabuti para hindi po maging ganito na lagi ang pagtaas ng tubig po dito po sa area namin ay sana po mabigyang pansin po ng national government.
Isa pa po kasing mga nagiging dahilan po no ng problema dito ay yung soil erosion po dahil po marami pong mga pamilya na while nakatira sila po sa gilid ng Cagayan River, pero pag tumataas po talaga yung tubig at kahit na sabihin mong humupa po yan dahil basa yung lupa, nagkakaroon po ng cost nagko-cost pa rin po ng danger doon pa rin po sa mga nakatira sa gilid ng Cagayan River. Kaya sana po ang lagi po namin hinihingi na tulong po dito po sa bayan namin is yung mga river controls po sana nang sa ganun kahit papano tumaas man yung tubig, mawala po yung takot ng mga tao doon po sa posibleng soil erosion po kahit pa bumaba na yung tubig. Dahil pag saturated po yung lupa, mas malaki po yung possibility na meron pa ring soil erosion kahit bumaba na po yung tubig. Alright. Mayor, isa na lang ako last. Ano ang pinakamabilis na paraan para po maipaabot sa inyo, maibigay sa inyo dyan ang ayuda na kailangan nyo kagaya ng pagkain at gamot, saan ho nila ididiretso? Kung may mga magbibigay po ng tulong ay pwede na lang pong makipag-ugnayan po. Meron po kaming FB page po or meron din po kaming website po ang local government unit or kung mamarapatin nyo po ay pwede ko rin pong ibigay ang personal na number ko nang sa ganun po ay yung mga gusto pong magbigay ng tulong ay maaari na lang po makipag-ugnayan sa akin po mismo. Are you ready to give your number? Remember, nationwide tayo. Baka maraming tatawag o mag-text sa inyo. Okay lang ba sa inyo? Yung privacy nyo? Wala pong problema kung yun po ay para po sa ikabubuti po ng mga kababayan po natin. Okay lang po sa akin. Sige po, go ahead. Go ahead, sir. Sige po. Anong number? Yes, you can just, yung sa mga nais pong magbigay ng tulong, pwede nyo po akong kontakin po sa 0917-5669-669. Ulitin ko po, 0917-5669-669. At ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po ako dun sa mga magbibigay po ng tulong para po sa bayan ko dito po sa Lalo. Mayor, mabuti maayos yung signal, ano? Sumayos pa yung signal ng Globe dyan at Smart? Yes po. Yun naman po ang buti nga po talaga, Sir Alvin, at maayos po ang signal, hindi pa po naaapektuhan po yung signal. Sana naman po, wag na. Kasi yun na lamang po yung way namin para makapag-communicate po kami sa mga barangays at para kumustahin po namin yung kalagayan po nila. Kapit lang, Mayor. I-mention namin sa mga Globe at Smart. Thank you, Mayor. Maraming salamat po. Mayor, at mag-ingat kayo. Po. Maraming salamat po. Yes po. Si Mayor Florence, ang ganda ng pangalan, Florence Oliver Pascual